Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Friday. It's Friday. Weekend na. Thank God it's Friday. Hala, parang may mga nakakahalata. Loaded na loaded. Tayong tatlo eh. Hindi Parang kasi thank God. Kasi maraming crashing dumating sa buhay natin. Because it's already Friday, another blessings to come. Oo, parang feel na feel mo yata yung mga 7 days of creation. Papunta na ng rest. Grabe. Anyway, sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po si Karen para sa Kwentuhang Katoliko kasama ang ating mga kwentuhan na mga sisters. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Sister Shirley. Isa pong mapagpalang pananghalian, bagamat mainit na naman po ang ating araw ngayon. Magiging mainit din po ang ating talakayan sa araw na ito. Ito po ang inyong kakwentuhan sa ere, Sister Tess David. Oo, parang magdi-dessert tayo ngayon Oo, sa ating mga pinaggagawa. Nakailang linggo ba tayo sa sacraments? 2.5 yata eh. More than. Mahigit siya. More Oo, than, no? oo. Talagang kasi naman, pag pinag-uusapan yung mga sacraments, yan yung buhay ng ating Santa Iglesia, di ba? Yan yung buhay ng mga Kristiyanong Katoliko. Bakit ba ganun yung ating nasabi? Pero tanong ko muna sa inyo, mga sisters, kasi ngayong, nung pinag-usapan natin yung sacraments, ano yung mga favorite ninyo na nabanggit? At di ba tapos may mga guests pa tayo na mga pari, may mga nag-comment din sa atin sa mga text messages na tuwang-tuwa naman tayo. Ano yung favorite ninyo? Ako siguro on my part, yung sakramento ng binyag. Kasi kumbaga, ito yung gateway, ito yung pintuan para ikaw ay makapasok sa iba pang mga sakramento bilang isang bininyagan para bang ito ay blessing mula sa Panginoon. At talagang blessing siya, no? Na kung saan may enjoy mo ang pagiging kapamilya ng Panginoon. No, hep muna. Ano daw muna yung sacrament? Ano yung mga sakramento? Anong ibig sabihin nito? Okay, so sa Teacher mode. akin, no? Teaching mode. Ang sakramento ay isang panlabas at mabisang tanda ng grasya na itinatag siyempre ng ating Panginoon. Oo. Ito yung mga power sa Tagalog kasi. Yung mga kapangyarihan o yung mga biyaya Biyaya. na nagmumula sa katawan ni Kristo na sa atin ay ang simbahan na nagbibigay buhay. No? At saka itong mga gawain ng Espiritu Santo sa atin sa pamamagitan ng simbahan. So nagbibigay siya ng grasya. O, kahit na hindi natin nakikita sa pamamagitan ng sakramento, doon may mga tanda na ginagawa. At saka sa pamamagitan po ng sakramento, napapabanal po tayong mga tao dahil Tama. nga tayo ay tinatanggap natin si Kristo sa ating buhay. Oo nga. Oo. Yung sabi nga, yung isa sa mga nabasa ko na maganda, yung mga sakramento daw kasi, yan yung pagpapatuloy ng gawain ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Santa Iglesia, ng simbahan, di ba? Pero pag sinabing simbahan, hindi lang naman kasi yan yung semento. Struktura. Oo. Tayo yan eh. Tayo na mga nananampalataya, di ba? So yung sinabi sa atin na ipagpatuloy ang kanyang gawain, ayan na, yan na. Oo nga, no? Tinutuloy na nga. So, yung nga kagaya ng nasabi mo, Sister Karen, sa pamamagitan ng mga sakramentong ito, napapaunlad natin ang napapaunlad ang katawan ni Kristo at yun nga, tayo mismo yun. No? Oo. Saka sa sakramento, dito na ikukumpara natin sa buhay natin Kagaya ng baptism. Di ba sa buhay natin, pinapanganak tayo. So, kung pinanganak ka sa buhay, sa spiritual, pinanganak din tayo. Opo, tita. Bilang magiging anak ka ng Diyos. Sa kumpisal, sa confirmation, sa Eucharist, kumbaga sa buhay natin ay pinapalakas tayo sa pamamagitan ng pagkain ng mga magulang natin at gabay, pagtuturo sa atin. Sa simbahan, ganun din. Yung confirmation natin o yung kumpil, yun din ang nagpapalakas sa atin bilang isang anak ng Diyos. At saka sa Eucharistia, dun
yung spiritual natin, pinapabusog tayo. Di ba? So, ibig pong sabihin dito, ang mga sakramento ay tayo nakakatanggap ng grasyang sakramental. Oo, tama. Hindi ba nagsimula kasi tayo, hindi mismo sa sakramento pa Sinimulan natin kung ano ba yung mga tanda na sinasabi nilang tanda ng ating pagiging Katoliko, kaya nagsimula tayo. May mga sacramentals. Yung mga sacramentals Yung na napagkwentuhan na natin. Yung mga scapulars, yun yung mga, ano pa yung sinasabi mo, Sister Tess, yung mga novena booklets na ginagamit natin pag nagdadasal tayo. Yan. Nung kinukwento natin yung mga yan, papunta na tayo dito sa Sacramento. Oo. Ang pinakasikat na sacramental in holy water, di ba? Opo, tita. Oo, lalo kung nagpunta ka sa simbahan, kung binasa mo yung kamay mo sa holy water, nagdasal ka ng sign of the cross, binibendisyonan mo yung sarili mo. Ano na yun? Grasya na yun. At saka, Parang kahit nagmano ka lang sa lola mo, kung sinong matanda, pag sinagot ka ng God bless you. Pero sa Kapampangan, mas maganda, no? Sopa na ka ng Diyos. Sopa na ka ng Diyos. No? Tulungan ka ng Panginoon. Yun na ang grasyang natatanggap natin. Ang ganda nga ng ating, natutuwa ako itong last few weeks. Actually, parang nag-review ako ng theology classes kasi yung nakikita natin, oo nga, hindi lang pala talaga natin yan ginagawa na parang ritual lang na pumupunta dito, routine. Oo. Sa tagal sigurong ginagawa natin, akala nawawala yung meaning. Lalo na kung ginawa mo, ginaya ka ng anak mo without explaining. Hindi mo naman sinabi bakit mo ginawa, di ba? Ay, tita, yun yung yun po yung feedback sa akin ng mga nakikinig sa atin ng mga kabataan. Kasi di ba meron tayong mga listeners galing sa University of the Assumption na mga college students. Sabi nila, oo nga, kasi kapag ginagawa mo lang yan, na namana mo, kung minsan iniisip mo, bakit nga ba ginagawa yan? Tapos pag sinabihan daw sila na, sinasamba mo yung imahe, bigla daw silang napapaisip. Alam namin hindi. Pero tapos, bakit nga ba? Ba't nga ba ginagawa? Kaya sabi nila, natutuwa din sila na nakikinig sila sa ganitong mga... Kasi kung hindi mo rin i-explain na bakit mo hinihimas yung imahe, di ba? Pero actually, may Bible base yan, yes, di ba? Opo, meron. Pag sabi nga nung isang babae may sakit na nilalagas, yung nagbe-mention ng walang hinto, mahawakan lang niya yung laylayan ng damit ni Jesus. Gagaling siya. Kahit na yung kay San Pablo, di ba? Yung apron niya, yung handkerchief lang niya, nakakagaling. Pero hindi ibig sabihin niya, yung handkerchief niya may magic. O kaya anting-anting. Yung paniwala mo pa rin na sa Diyos pa rin galing yung mga milagrong yun. Opo. Daluyan lang kasi yan ng mga, yung sacramentals, daluyan ng biyaya. Yung mga imahen, katulad din lang ng yung bronze serpent na pinagawa ng Diyos kay Moses. Diba? Na pag nakagat ka ng ahas, titingnan mo lang yung bronze snake, gagaling ka. Hindi naman gamot yun. Hindi naman magic. Dahil inutos lang ng Diyos na kasi yun hindi mo ang na gawin. makikita ang Diyos. Symbolism lang yun. Ayan. Kaya, di ba napaka-importante malaman nating lahat yan, no? Tayo mga Katoliko. Kaso nga, misinterpreted. Hindi natin kasi hindi natin binabasa ng maayos din. Kaya importante. Kung minsan may nakikita ko sa dyaryo yung mga explanation na gano'n, di ba? Kaya lang, di ba, pag nakita mo kasi, mas importante, para sa'yo kung minsan, mas exciting kasi kung ano yung news for the day, sino yung nanalo dito. O kaya dito, kung ano yung nakakapukaw ng iyong interest. Set aside ko yung pananampalataya. Hindi ba gano'n? Dapat pala, simula ngayon, kailangan binabasa na natin yung mga ganyan. At nakikinig tayo pag kunwari sa simbahan. Ine-explain naman yan actually ng mga pari. And ang nakakatawa sa atin kung may nakikita tayo may hawak na pasanto-santo ka dyan. Nagbabanal-banal. Dapat mag-join tayo para naiintindihan din natin. Kumbaga, i-reverse natin. Uy, may Bible ka pala. Pwedeng maki-join instead na tuyain mo yung tao. Diba? Pero, alam mo naman, tayong mga pag nakagisnan kasi, medyo mahirap baguhin. Pero,
paunti-unti. Teka, Oo. nagiging Slowly, mainit na yung ating kwentuhan. Umaabot na tayo kung saan-saan. Yayain muna natin yung ating mga listeners kung nais nilang sumali sa ating kwentuhan. Mangyari pong i-text ninyo yung inyong kuro-kuro o inyong mga kwento din sa mga smart subscribers po. Ang number ay 0918-351-8282. 0918-351-8282. Para naman po sa mga Globe subscribers, 0917-363-3738. 0917-363-3738. Maari na po ninyo kaming i-text ngayon at hihintayin po namin ang inyong mga kwento. Hintayin po namin habang nagbe-break kami. To the banquet of God, our God who embraces all people, our God who gathers all of humanity and calls us with passion untold. Come to the feast of our God, our God who delights in us all, our God in whose arms safely enfolded, who loves us with passion untold. In the love of the Lord we belong, in the heart of God we dwell, in the banquet of God we herald and sing. The wonder of wonders, triumph of love, compassion, salvation for all. Come to the banquet of God, feasting of friends we love, partake in the goodness, share in the majesty. God's justice is mercy untold. Of the Lord we belong, in the heart of God we dwell, in the banquet of God we herald and sing. The wonder of wonders, the triumph of love, compassion, salvation for all. God's justice is mercy untold. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Ayan. Yung ating kwentuhan habang break ay mga sakramento o misteryo ng kung ano-anong diskusyon na tinalakay natin sa nakalipas. Ayan, babalikan ko yung aking tanong, mga sisters. Ano yung mga pinaka-favorite o pinaka-nakaagaw ng inyong atensyon sa mga sakramento? Oh, sinang umauna? Oh. Ako siyempre, isa sa mga naging paborito ko yung diskusyon tungkol sa sakramento ng matrimonya, sister. Feel mo naman talaga yan eh. Alam namin yan. Oo. Kasi relate sa lahat ng mga topics o sa mga ibinahagi ni Father Joel sa atin. Kasi yung matrimonya nga daw, di ba? Ako yung natawa eh. Tita, wala kasi si Tita Baby nung tinatalakay natin pagbasa nung sabi ni Pope Francis, yung tawag daw niya sa mga nag-asawa, the courageous ones. Ay, naku talaga sinabi. Totoo naman yun. Isipin mo na, hindi natin kilala kung sino yung kakasamahin natin sa buong tanang buhay natin eh. Tapos, tatango tayo, di ba? Sa harap ng altar ng Diyos. Hindi ko po kilala ang totoong tao to, kung sino talaga siya. And then, pero,
tatango ka sa harapan ng Diyos na magsasama kayo hanggang kamatayan lamang pwedeng maghiwalay sa inyo, di ba? Oh, yung joke na hindi ko man kaano-ano ipakakainin ko, sabi niya. Oo nga. Pero tayo, di ba, may obligasyon tayo na siguraduhin ng asawa natin ay mapunta sa langit. Diba? Ayun. Kaya lang, hindi naman ibig sabihin nun, ikaw yung cross niya. Ayun. Nababit-bitin niya. Ay, grabe. Naging expression nga po yun, no? Discussion din namin yung tita nung last day, nung kami lang dalawa ni partner in crime test. Kasi, yung sabi namin, may mga nag-text po kasi, nagtatanong kunwari daw kung nagkakasakitan na, ganon. Naibahagi ko yung sabi nung isang pari na psychologist din naman, sabi niya, kapag may pananakit ng ganon, ano na yan, hindi na normal. Kasi hindi nga naman normal yung mahal mo, sasaktan mo. So, go for counseling. Kailangan may intervention na. Kaya kailangan magpunta muna sa mga parish priests para ma-refer sila. 'Di ba? Alam naman po ng parish priests kasi kung ano yung tamang intervention. Oo. Usually, umaabot lang yung sakitan kung walang communication. Yes, Let's say, ako, yes, nagsasalita ko. Ikaw, pinuputol mo yung sinasabi ko. So, hindi mo ako nabibigyan ng pagkakataon na mag-explain or magsalita. Usually, ang nangyayari, physical na. Di ba? Or kahit hindi physical, yung pananakit ng feelings ng oo, yun. bawat isa. Kung habitual na, hindi na yun. Oo. Mas daig pa yun ng, ng sampal o kaya ng hagupit sa'yo ng tao. Lalo na, mahal mo. Yung Tapos ginaganyan ka. naalala ko doon, uulitin ko, di ba, Sister Tess, sabi nung pare, kasi kapag yung tao nananakit na, ibig sabihin, siya mismo may sariling sugat na kailangang hilumin. Oo. So, yun yung kailangan gawin. Which brings me to the sacrament of healing. O, Di ba, yun. dalawa yun, yung ating tinalakay. Yung penance at yung anointing of the sick. Sa buong buhay ko, of course, syempre nangungumpisal naman ako at may mga nasamahan naman ako na anointing of the sick. Pero yung tumatak sa akin noon, yung pagkasabi natin, 'di ba? Pagkabasa kasi tiningnan natin, pinag-aralan. Ito yung mga paghilom ng katawan at paghilom ng kaluluwa. Oo. Yun ang tinatawag na sa sakramento ng reconciliation o sacrament of penance. Opo. Diba? Doon nga nahihilom dahil yun ang tinatawag na spiritual medicine natin na kailangan ng kaluluwa natin para bumalik yung buhay sa Diyos at yung spiritual health natin ay lumakas. Pero yung sinasabi naman na anointing of the sick, may kasama din confession yun eh. Pero yung pinagdadasal ka, mayroon siyang pagpapahid ng holy oil, at saka may mga idinadasal yung pare sa'yo. Oo. Yun, binabalik din yung lakas ng kaluluwa mo at physical healing. May kasamang physical healing yun eh. 2-in-1 siya. Oo, 2-in-1 siya. Hindi lang Ang yun. galing. Hindi lang mali yung interpretation na, Physical lang. lalanyan na. Okay. Iba na yung pinupunta ng paglalay niya, di ba? Oo, iba yung pagkakaintindi ng lanya. Opo. Ay, di ba talagang stressed kay Father Eugene. Monsignor Jean? Ay, yes, Oo. Monsignor. Okay lang yun. Tanggap naman niya kahit Father Jean. Kay Among Jean, oo. Pati si Monsignor Bong. Tanggap naman nila yan. Di ba yung stress ni Among Jean sa atin, yung paglalan niya kasi, hindi, kahit ni Pope Francis actually, Oo. hindi naman, ibig sabihin, pag labas ng pare, darating yung darating yung hairs. Darating yung yung kabaong. Hindi ganon. Kasi talagang may paglakas naman na nangyayari. Kung yung taong may sakit na hindi naman nasa bingit ng kamatayan talaga. Siyempre, kung terminal yung sakit. Anytime pwede. Pero kung yung mga nagpapapahid ng langis na may risk lang, kung minsan lumalakas pa talaga. At di ba sabing naman ni Among Jean, marami naman siyang napahiran ng langis na lumakas. Oo. At saka parang insurance din yun eh. Diba, mauopera Anytime. ka. Oo. Ano man ang mangyari. Although, kahit na alam mo, okay lang yun uoperahin sa'yo eh. Walang, hindi serious. Kung may nangyari, di ba? Parang insurance mo yun sa buhay mo na
sigurado ka, at least malaki yung chance mong nasa langit ka. Oo, Ayan, si kampante Sister Shirley ka, nga pala yun. kampanting kaluluwa mo, di ba? Yung nasa harap mo, Sister Tess. Siya pala yun. Siya yung example nun. Ako din naman sabi ko na sa inyo sumasali kami sa yung kagaya ng nasabi ni Monsignor, yung sa healing mass. Although iba yun, di ba? Iba naman. yun. Although iba yun, pero inaanoint yung Yun. Yung inaanoint. anointing naman ginagawa na February 11. Kung sabihin Meron mo din kami. na may sakit ka talagang malala at dying ka na talaga, at least prepared ka na pumunta yes. sa langit, no? Dahil at least yung mga natitira pang dumi ng kasalanan, binubura. Nalilinis siya. Pero, babalik natin sa sacraments kasi ito, yung summary natin yan ng lahat ng tinalakay natin. Diyan ako believe sa ating simbahan sa pagmamalasakit, hindi lang sa kaluluwa, kundi para rin sa katawan, yung sa kaisipan, di ba? Kumbaga sa pagkain talagang, anong tawag dito, o kaya kapag may ipinopromote na produkto all-in-one siya, Oo. di ba? Tapos, kumbaga multivitamins. Oo. Yun lang yung iinumin mo, covered na Kompleto yung na lahat. lahat. Tapos, yun nga, yung sa penance, hindi lang naman yung i-recite mo yung kasalanan mo kasi, di ba? At hindi lang naman a-absolve ka. May kasamang counseling. Kaya talagang gagaan yung pakiramdam mo. Pag-abot sa katapusan after your confession, talagang gagaan yung pakiramdam mo. Tsaka di ba kapag nangungumpisal ka nga yung iba nga hindi naman totally siguro kasalanan yung ikinukumpisal. Yung nabibigatan sila sa mga problema. Yun. Kaya makita mo, humahagulgol yung isang tao. Dahil nga nagsisik sila ng counsel. Di ba, tita? Diyan sa cathedral. Ang problema kasi, hiwala yung counseling, hiwala yung kumpisal. So, dapat, kung kumpisal lang, mo yun, i-limit mo sa kumpisal. Kung gusto mo ng counseling, makipag-schedule ka lang. Wala naman problema di ba? Although yung nangyayari kasi yun, tita. Mamaya pala bago Sinasabay. makalimutan ko. May kumpisalan ng bayan mamaya. Sa katedral, 5:30. Punta Ayan. kayo. Of course, pinapaalala po natin yan. Kahapon. Invited po ang lahat dyan. Oo. At ngayon lang po yung Friday, di ba? Ngayon lang ang Friday. Every Thursday Every talaga. first First Thursday Thursday of of the the month month. siya. Nagpa-check up si Monsignor kahapon kasi. So, Pero yan naman talaga kahit anong kasi siniseryoso nila talaga yung ganyan, yung mga penitential service, yung mga sacrament of reconciliation. Kaya kung kunwari may aberya sa araw na nakaschedule, talagang hahabol at gagawa ng paraan para magawan ng another day. Oo. Nagre-reschedule lang pero nandyan pa rin ang service na binibigay ng simbahan. Saka actually, kahit walang kunyari, walang nakaschedule na public event na gano'n, yung kumpisal lang bayan. Kung gusto mo namang mangumpisal, sabihin mo lang Hindi ka pwedeng. Di ba, naalala mo nung before Holy Week, na sabi din ni Father Bong Feliciano yan, kapag ang isang tao, ang isang nananampalataya, lumapit sa isang pari para sabihin gusto niyang mangumpisal, walang karapatan yung pari para tanggihan. Oo. Ano man ang ginagawa niya. Oo. Dahil obligasyon nila yun. Oo. Hindi lang sa kumpisal. Sabi nga ni Pope Francis, pati baptism. Lahat. Yes, Oo, yes. sacraments. That reminds me. Eto po, may text sa atin galing sa 1613. Good PM, ang sacrament of baptism and confirmation ay mandatory for every Catholic. Both of the two or either of the two will suffice. Salamat po. Ako po si Brother Amando. Si Brother Amando Manankil, if I'm not mistaken, siya ang regular listener natin, pati sa Na-memorize barkadahan. mo, Oo, ganun ako. Kabilis mag-memory Si Brother ng mga Amando, names. ayan. Ano po ba? Yung mandatory, yung... Yun, pag first talaga, sacrament, mandatory yun Talagang yun lang ang pwede, yung baptism. Binyag. And then, pag nabaptize ka na, lahat ng sacrament, pwede mo nang i-avail. Usually, ang nangyayari sa atin, dahil sacrament of initiations yung tatlo, yung baptism, kumpil, saka Eucharist, yun ang usually nauuna. Pero kung medyo malaki ka na, dahil ngayon ang pinapractice natin sa kumpil, may edad Adults, na, mga at least 10 years old. So, nauuna tuloy yun, sacrament of penance or Penance. reconciliation. Yes. Para matanggap niya yung
first communion na sinasabi. And then yung kumpil, kung minsan pag hindi na ikumpil ng mga magulang yun, nung bata sila, required yun bago ka Ikasal. Oo. Kahit na ba naman yung mga hindi bininyagan na gustong magpakasal sa simbahan, talagang mandatory yung kailangan magpabinyag sila at saka Binyag. magpakumpir. Oo. Diba? Oo. Tama. Kaya nakikita natin kung minsan, 'di ba, may mga binibinyagan na adults, either converts 'yun Converts, na kusang nagpabinyag na magiging Katoliko na without walang ibang, 'yun lang, basta gusto nilang nila, or yung mga nag-convert because of marriage. Oo. Kung maaga siyang na-kumpil or late, may advantage, may disadvantage din. Kung maaga ka na-kumpil, maaga kang ready for being a soldier of Christ. Ang problema, hindi pa talaga hinog yung pagkakaintindi mo doon sa sakramento. Hindi pa. Oo. Pero kung late ka naman, at least dahil dadaan ka rin ng seminar So mas maiintindihan mo deeply yung faith mo. So kaya meron tayong sinasabi natin na renewal sa baptism, di ba? Yes. That's the purpose, para hindi lang yun wala kang kaalam-alam bininyagan ka. No, para alam mo pa rin. Oo. Ito si Brother Bongbing Santing. Sinasagot niya yung ating tanong, ano yung pinaka-tumatak o pinaka-favorite sa mga discussion on the sacraments. Sabi niya, "Good PM po mga sister. Ako po yung sakramento ng Eucharistia kasi po inilagay ng Diyos ang kanyang sarili sa isang maliit na tinapay. Nandoon ng Diyos natin na tinatanggap natin sa banal na Eucharistia." God bless you po. God bless you all. Happy listening po kay Brother Bong. Oo nga, Brother Bong, ang ganda naman ng inyong naalala at sa tingin ko kahit tayo yun yung favorite din natin kasi kung maari nga yung araw-araw talagang nagsisimba at tinatanggap natin yung sakramentong ito. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba araw-araw kahit hindi tayo worthy na tanggapin natin di ba? The mere fact na tayong tao talagang makasalanan tayo. Oo nga po. Oo. Yung ano yan di ba po, Sister Shirley, kasama yan talaga dun sa sinasabing nourishment. Yun yung, of all the sacraments, yan yung nourishing talaga sa atin. Kung yung baptism, yan yung initiation talaga na introduction to the, anong tawag natin, sa community para maging Kristiyano ka. Yung confirmation naman, yung ano nga sa Tagalog, yung pag-confirm na, ayan, ikaw ang soldier of Christ. Yung sacrament of the Eucharist naman, yan yung tinatawag natin na pagpapalakas sa araw-araw. At katunayan na nagpapa-unite, paano yun? Na-unite tayo, nagiging kaisa natin ang si Kristo mismo. Diba? Sabi nga nila, kung ano yung kinain mo, ikaw nagiging ganun yun. Di ba? May kasabihan na ganun Hindi ko lang alam yung correct na... You are what you eat? You are what you eat sa Tama. English di ba? Ayun. So yun, araw-araw na pagtanggap mo kay Kristo kahit papaano may nag-change sa'yo na maging nakikita si Kristo sa'yo. Oo. Yun ang dapat nating buhayin palagi. Yung bilang mga bininyagan, bilang mga Katoliko, mga Christians, ang mabuhay si Kristo sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasi yun talaga yung purpose natin dito sa lupa, di ba? Ito naman, ako, teenager to, si Sarah May, yung isa nating listener na sa mga University of the Assumption students. Yung favorite daw niya sa ating napag-usapan, yung mga usapang pag-ibig. Hi, mga tita. Ibig niya sabihin, kasi nga naman, di ba, each sacrament is a sacrament of love. Ibig sabihin, Sarah May, love mo lahat ng mga napag-usapan. Kasi nga naman, pati yung mga pinapatugtog natin, mga panunumpa, yung mga sayo lamang. Saka alam mo, Sister Gar, hindi, sa totoo lang, lahat personally, paborito nating lahat siya. Oo, tama. Diba? Kasi kung wala yung isa, parang kulang. Kaya lahat kung pwede nga lang i-grab lahat, talagang grab natin lahat yan. Tayong tatlo na nandito ngayon, girls tayong lahat.
definitely hindi natin matatanggap yung Sacrament of Or Holy Holy Orders. Orders. Pero di ba ang ganda-ganda ang ganda nun talakayan natin doon kasama si Father Ed De Leon. Ikaw, Sister Tess, ano yung favorite mo doon sa Sacrament of Holy Orders na talakayan natin? Yung gusto ko doon, yung paano nila in-offer, yung sa mismong rito ng tawag dito, Ordination. yung ordination Ordination mismo mismo, ng yung ceremony. priest. Oo. Oo. Nakakatulo ng luha, yung nakakabagbag damdamin. Wow, Lord, magkakaroon ka na naman ng isang Bagong galamay. bagay. Oo, ganun. Yung nung pagkasabi ni Father Ed na etong, di ba sasabihin daw ng obispo o yung superior yata nila, Obispo. etong mga binatang ito nakahanda na yun nga, yung for the missioning. Parang kinalibutan din ako doon kasi, nga, kasi pag sinabi mong etong mga binatang ito at the prime of their lives, di ba? Nice, oo. Mga bata, mga malalakas, Mga aktibo. Oo, yung kumbaga ano pa yan pasimula pa lang yung mga Pasibul-sibulan buhay pa lamang oo. nila. Tapos nag-commit na Oo. ganyan katindi. Hindi ka pa naman kikilibutan sa ganon. Nakakahantig talaga ng damdamin kapag Oo. nandun ka, nagwi-witness ka sa ordination, right? Oo. Tsaka Tapos ang kagandahan ng Holy Orders, actually pati mga religious, mga madre. yung consecration Oo, naman consecration nila. Yun, the mere fact na suot nila yung sutana nila o suot nila yung habit ng madre. Mm-mm. Pag dumaan yan, lalo na sa mga lugar na walang konti ang katoliko, nila. Mhm. nagpapatunay na may Diyos. Tama. May Diyos. Tama, Oo. tama. There is a The mere God. fact na may suot lang nila yung habit nila. Oo, there is God. Very striking na po yun Tapos naalala mo rin, Sister Tess, may nag-text sa atin nun. Ano po ba yung ibig sabihin nung pagdapa? Oo. Naalala ko yung Oo, question tapos, na yun. ano nga ba yung ibig sabihin nun? All the more, yung symbol ng pagdapa. Sabi ni Father Ed, ibig sabihin yung humility at kailangan mong, yung ino-offer mo yung lahat. Para bang isinasubmit mo lahat Oo. sa buhay mo. Oo. Tapos, siya naman yung nagtanong sa atin, di ba? Ano daw ba yung kinakanta habang nakadapa sila? O, di ba, Litany of the Saints? Pero, alam mo, pag uwi natin nun, hinanap ko yun. Hinanap ko, sabi ko, bakit nga ba Litany of the Saints? Ano yung significance habang sila ay nakadapa? Nakadapa. Kasi pala, yung Litany of the Saints, yun nga yung mga tao, yung congregation, di ba? Yung mga nakatipon, dinadasal yung Litany of the Saints, tinatawagan yung mga santo sa langit na tulungan nyo po ang mga tulungan yung ipagdasal. Kumbaga, 'di ba yung sasabihin yung pangalan ng santo tapos pray for us, panalangin nyo po kami. China-chant yan Mm-mm. Tapos yun pala yun. Hinihingi mo yung tulong Tulong. nilang ipagdasal nyo po ang mga kabataang to. Ipagdasal nyo po yung mga binatang to para magawa nila yung dapat nilang gawin. Yung Ay, mission nila, kinalibutan din ako. Yung mission nilang kakaharapin Oo. after their ordination. Tama nga naman si Sarah May. Kung di ba naman pag-ibig yun, ano yun? So, kumbaga, iba-iba yung degree, iba-iba yung level ng pag-ibig natin. May pag-ibig sa maging asawa, pag-ibig sa kaibigan, Oo. Iba-ibang sa pag-ibig level. sa Diyos. Oo. Oo. Pero pag-ibig nga naman lahat yan. Mm-mm. Eto, may follow-up. Nang ako po ay, this is from 3576. Nang ako po ay nagkasakit ng cancer, ginawa ko pong gamot ang banal na Eucharistia. Sa tulong at habag ng Diyos sa akin, ako po ay gumaling. May miracle na nangyayari kapag tinanggap natin ang Diyos sa banal na Eucharistia. To God be the glory po, mga sisters. Tama po, brother. Naniniwala din po kami dyan. Malaking amen. Imagine, no? Talagang yung mga tawag dito, terminal na sakit nagagaling dahil sa pananampalataya natin. Laki ng pananampalataya sa Diyos. Oo. Mm-mm. Sa dasal yan. Tinatanong Naniniwala. tayo. Ako yung tinanong. Sister Karen, ano po ang exact location ng pinagdarausan ng inyong radio program? Baka po one time makavisit sa inyo. Ako pa rin po ito, si Brother Amando o Sister Tess. Oh, yeah. Ano nga ba? Dito po sa DSF, building. Fourth floor. So, pagdating po ninyo dito sa fourth floor, kung nakaharap po kayo sa hagdan,
going left po kayo at makikita ninyo yung maliit na signage An- ng istasyon natin, Na ang 91.9. DWBL 91.9 Bright FM. Mhm. Dito po nyo kami matatagpuan. Kung yung landmarks po papunta ng DSF building, yung nasa likod po yan ng City Hall. Kung tatawid po kayo ng bridge ng Tete tulay. Baluyot. Tete Oo, Baluyot. yung Tete Baluyot Baluyot. Bridge. So, kung I'm sure si Brother Amando pumupunta naman yan sa cathedral siguro, nagsisimba. So, kung nasa cathedral po kayo, kung nasa likod, kung nasa harap nyo yung cathedral, nasa likod nyo yung Tete Baluyot. So, Diretso lang yun. Didiretsuhin lang ninyo Yung unang building, pagbaba mo ng Tete Baluyot. Baluyot Bridge. Makikita mo na yung After the tumingala corner, lang. oo. Tumingala lang si Brother Amando, makikita ninyo yung malaking antena, yung mataas na building. Ayan. Ay, opo. Diyan po kayo pumunta. Gustong-gusto po namin yan na samahan nyo kami sa ating kwentuhan. Sabihan lang po nyo kami ng medyo mas maaga In ng... advance. Oo, Kung ng kailan kayo kaunti. bibisita. Opo. Pwede naman ninyo kaming i-email kasi or mag-message kayo sa ating Facebook page, yung Kwentuhang Katoliko. I-like po ninyo at i-message nyo kung kailan kayo pupunta. Pwede din naman po dun sa aming email address, yung kwentuhang.katoliko@gmail.com KUWENTUHANG.KATOLIKO@gmail.com. Ayan. Ayan. Kaya marami po yung mga ways, no? Kung yung mga paraan kung paano nyo kami ma-reach out sa mga nabanggit ni Sister Karen. Oo, actually marami tayong mga listeners na gusto ring bumisita babatiin ko yung mga, may isang area kasi dito sa Porac, sa Pulong Santol, yung tawag nila Cotabato. Ami, Tagad, oo, yung mga dyan, mga listeners dyan, especially yung mga Francisco family. Tribo yan ni Ashley. Ganun. Oo, pagkatapos ng ating broadcast kahapon, talagang nag-text sila. So, ibig sabihin, malakas yung signal natin dyan. May parts na nakukuha Kuha tayo. naman. Okay. Hahanapin lang naman yung signal Sa amin, sa second floor, hindi makukuha. Mm-mm. Sa third floor, clear siya. Ayun. Tapos sa Santa Rita naman, si Aching Marlene Mendoza. Yan yung isa sa mga araw-araw yata minimemorize yung mga episodes Mendoza natin. siya. Oo, talagang tinatanong ako kung minsan, yung episode nyo kanina, ganito, ganyan, ganyan. Nagko-comment talaga. Kasi si Aching Marlene, nagsisimba talaga yan araw-araw. Yung binati mo rin nung isang araw Oo, with oo. Father Ed, di ba? Oo. Yun. Ay, iba, si Ma'am Bising yun. Hindi, Sister Marlene din naman. May nabanggit din iba-ibang kayo. Aching Marlene yun. Etong si Aching Marlene sa parokya ni Father Ed yun. Ito si Aching Marlene sa amin, sa parokya namin. Oo. O, di ba? Yung ating talakayan, nag-generate din ng kanya-kanyang talakayan. Alam nyo ba? Ay, nakalimutan kong sabihin ito, Sister Tess. Alin? Kailan ba yung kahapon, yung last day natin ng marriage, ng matrimony? Alam mo ba, naka-jeep ako, papunta ako dito, pinag-uusapan ng mga kasabay ko. Wow. Nahiya lang akong sabihin na kami po yun. What a blessing, ha? Sabi nila, oo, totoo nga naman daw yun. Yung pinag-uusapan nila nung nandito si Father Joel. Kasi naalala ko sabi nila, yung usapan nga kahapon, sabi nung pare, yung daw yun, yung pag-aasawa, kailangan sinasalamin yung pagmamahal ni Jesus. Sa kanyang simbahan. Kaya daw yung mga nag-aasawa, kailangan, yung mga nag-uusap, mga mommy type mas matatanda ng konti sa atin, Sister Tess. Ayun. Kaya sabi ko, naku, feel ng mga aling to yung discussion. Nahiya lang talaga akong sumabat. Kaya napaka-importante kasi yung pag-aasawa, sabi nga natin na hindi gawang biro to Lalo na kung wala ka pa sa tamang edad at saka yung wastong pag-iisip para suungin yung pag-aasawa. Mahirap kasing pasukin ito, lalo na kung wala pa yung grasya ng Panginoon sa sakramento ng matrimony kung hindi mo ito tinatanggap. Yung sacraments natin sa Katoliko, maraming mga ibang reliyon na Kristiyano. Ang hindi nila maintindihan, sana tayo mga Katoliko, total nagsisimba tayo, na nababasa talaga yung Ebanghelyo, nababasa din yung Old Testament.
kung pag-aralan lang ninyo, kaya ninyong i-explain sa kanila na yung mga sacraments natin, base din sa Biblia. Hindi naman yan na bigla na lang lumilitaw parang na, kabuti, na iniimbento lang, di po ba? So, basahin lang nila yung ebanghelyo, makukuha natin na dyan talagang dumaan yan sa ginawa ni Jesus o inutos niya. It's either na ginawa niya, ginaya lang natin, o inutos niyang gawin natin. O kaya naman, hindi lang yung kung wala silang, kung minsan sasabihin natin, wala akong time magbasa. O mayroon namang ibang paraan, makinig, di po ba? Habang Kung nagtatrabaho. hindi nila kayang i-sacrifice yung pinanonood nilang TV, Mga teleserye, O, program sa TV. in between nun, yung pag-commercial, o di isingit mo Isingit. Nasa tao naman Nasa yan, kung iyo, talagang paghahanap gusto ka lang mo. ng oras. Oo. Oo, tama. Yes. Tsaka ano din yan, kung bata pa kasi, yung interest ng yung little boys and girls, Oo, 'di ba? oo. Kung sinanay na ng magulang kunwari tuwing nagsisimba, explain ng paunti-unti. Tapos kung umattend ng let's say baptism, tapos explain din na alam mo nung bata ka, ginawa din yan sa'yo. Yung habang lumalaki yung bata, Oo, nagkaka-interest at nagkakaroon ng sariling tanong. Yan yung mga nangyayari sa ating kabataan ngayon. May mga na nakakakwentuhan kasi ako ng mga bata. Sabi niya, sabi po kasi ng mami ko, ganito yung ginawa sa akin. Alala niyo yung guest natin, si Oo. Janet? Oo, si Janet. Mula nung bata siya, 'di ba, sinasabi, ine-explain ng mami niya kung ano yung baptism, yung confirmation, tapos nung ikakasal na daw siya, sinabihan din siya. Kaya ngayon, yung ginagawa niya dito sa kanyang mga anak, ganun din. Oo, kung minsan nagsisimba ako, yun anak kasi hindi fluent sa Kapampangan. Pag yun homily na, tatanong yan, ano sinabi niya? Anong sinabi niya? I-explain ko, no? I-explain ko. Tinitingnan tuloy kami ng mga Kala katabi niya namin. nagkukwentuhan pa kayo. Oo, pero at least, kung May na-explain Interested. mo, napupukaw mo yung interest. And then, hindi mo na kailangan paglinggo, kinukulit mo na simba ka na. Oo. Opo, hindi. tita. Oo, kasi nasanay na siya. Mas gusto ko naman yun, di ba? Oo. Actually, mas gusto ko yung anak na makulit na tinatanong kung ano yung nangyayari. Ano yung sabi? Kesa naman dun sa nakayuko board na board. Oo, kaya naglalaro. Oo. Stagnant lang na Ang isa nandun, pang passive. Oo. At saka Walang isa pang interaction. Nakakalungkot yun. Dahil bored yung bata, ang ginagawa ng magulang, binibili ng pagkain. So, ginagawang piknikan Ay, yun opo. habang nagmimisa. Tsaka ang lilikot ng mga chikiting sa simbahan. May pag mga ganun. pumasok pa tayong mga text messages. Babasahin natin mamaya after the break. Kaibigan, tantuwing mo, isang paglalakbay ang buhay. Sanga-sangang landas ay may kahirapan, kung may lungkot o panganib sa'yo'y biglang dumalaw. O kung ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong asal, Panginoon ang balikan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagalaking pagiging hawahin, bigyan ng inyong pasanin ay aking pagagaling. Halina, kaibigan, lumapit
tayong mga napapagalaking pagiging hawahin, igat ng inyong pasanin ay aking pagagaling. Halina, kaibigan, lumapit sa Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Babatiin po natin itong sina Darla Regala at Alvin Teodoro na nakikinig daw ngayon. Taga-Lubao sila. Hello sa mga yung ating mga tagapakinig listeners natin sa Lubao. Oo, iba-iba. Tapos may nag-text din sa atin, kasali sa ating discussion. Yung pamangkin daw, ayaw magpasabi kung sino. Sige. Baka nga naman ma-hot seat yung pamangkin kung sino man. Nung nakinig daw siya dun sa episode natin on Holy Orders, yung pamangkin niyang 16-year-old, nagtatanong na daw, nagka-interest. At na parang nag-confess yung bata na may interest siyang magpari. Hinggit ka na naman, Sister Tess. Ikwento natin Ay, kay gustong-gusto Father yan. Ed De Leon. Mamaya po, Oo. i-text natin siya. At Oo, matutuwa i-forward yun. mo yan. Oo. Nakakagaan ng ng kalooban dahil the soonest the better. 'Di ba? Para madagdagan yung mga taga-silbi sa ating simbahan. Oo, tama yan. Nangangarap pa rin tayo na sana matuloy ang Oo. batang iyan. Huwag lang harangin. Oo. Ayain lang siya sa tawag ng Diyos. Oo. O, nakikinig din pala sa atin yung God's Love Charismatic Community na nasa Our Lady of Sorrows Parish dyan sa Dolores. Malapit lang sila. Kumusta Hello po kayo? po. At salamat po sa inyong pakikinig sa Masayang amin. pakikinig. Ayan. Wow. Ay, nako, breathless na naman tayong tatlo, di ba? Feeling natin nakatanggap na naman tayo ng biyaya. Grasya. Dito sa ating mga texters na sumali sa ating kwentuhan ngayong araw. Malapit na yung oras ng ating pagwawakas. Pero, sige, summarize natin ng konti kung ano yung ating talakayan ukol sa sacraments. Ito, alam ni Sister Shirley, ito nabanggit na niya kanina. Yung mga sakramento, tulad ng nasabi natin kaninang simula, yan yung pagpapatuloy ng gawain ng ating Panginoon, di ba? Oo. Dito sa mundo. At yung gumagawa niyan, yung Santa Iglesia, kasama tayo, syempre. Oo. Tayo yun. At yung sacraments, yan yung celebration ng mga nagawa, actually grounded on, na nag-uugat sa mga particular events na tinatawag na sa buhay ni Hesukristo, yung public ministry niya. Oo. Simulat sa pool, 'di ba? Kailan ba nagsimula yung public ministry ng ating Panginoon? Yung baptism. Opo, 'di ba tita, yung baptism niya sa River Jordan. Oo, tapos sunod-sunod na nakikita na natin kung ano yung sunod-sunod na. nangyari noon. O tapos yung isang highlight, major highlight, sabi nga ni Among Joel, yung wedding at Cana. The first miracle, no? Hinutusan ng ina ang kanyang Anak. Kaya tayo talagang nagpapatulong sa mahal na birhen Mhm. Pag inutos ng ina, hindi siya makahindi. Oo. Di ba? Tapos in between, 'di ba? Meron 'yan yung mga sinabihan niya tayo na kailangan daw i-confess natin o sabihin natin yung mga kasalanan natin. Hingin natin yung forgiveness from one another. Kung hindi tayo pinatawad, ay kung sabi niya sa mga apostol, kung hindi ninyo pinatawad ang isang klaseng kasalanan, tuloy-tuloy yun hanggang langit. Hindi yan mapapatawaran. Pag pinatawad, oo, tatanggapin din ng langit na pinatawad na. O, tapos mayroon din nung may sakit. Yung sabi niya, ipatawag ang elders of the community. Anong ibig sabihin ng elders? Yung mga pari, yung mga saserdote, yung mga presbiteryo. Ano yung gagawin nila? Pagdadasal at papahiran ng langis
yung mga may sakit upang sila ay magkaroon ng lakas o lumakas at gumaling, mahilom. Ano yun? Di ba yun yung sacrament of healing na hanggang ngayon ginagawa pa rin natin. The sacrament of holy order. The sacrament of the anointing of the sick. Tapos, nasa holy orders na kasi yung isip ko dahil katatapos ng Holy Week. Ano ba yung Holy Thursday na event na sabi natin, yun yung institution o kung kailan itinatag yung dalawang sakramento yung doon. Yung Eucharist at yung Holy Orders. Napaka-konkreto nung mga ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung tayo po ay Katolikong nananampalataya, wag na po tayong matakot na sabihin lahat ng ginagawa natin talaga namang may yung mga sakramentong ginagawa o tinatanggap natin, lahat yan nakabatay sa sulatin o sa Holy Bible o sa Scripture. At basbas yan mismo ng ating Panginoon. Napaka-mabiyaya talaga ng ating mga pagtitipong yan tuwing magkakasama-sama tayo. Yun nga, di ba? Basic, sabi ni Panginoong Hesukristo sa atin, when 2 or more are gathered in my name, nandun daw siya sa the midst of them. Gusto ko yung sa Kapampangan, ati ko busalda. Oo. Nasa kalagitnaan nila. So, anong pa nga ba yung ginagawa natin na mga sakramento? Di ba yan? Mas lalong nandyan siya. At yung presence niya mismo, yung physical presence niya, nandyan sa ating Eucharist. At ano nga ba yun? Yung culmen et fons na naman, yung naaalala ko. Yung sabi ni Father Ed, yung ginagawa, yung source and summit. Diyan nanggagaling yung lakas natin sa araw-araw at bilang isang komunidad na Katoliko, na Kristiyano. Nandyan yan. Oo. Dapat din natin tandaan na hindi pareho ang sakramento sa yung mga sacramentals. Malayo po yung pagkakaiba ng sacramentals. So, yung sacramental, yun po yung daluyan ng biyaya o grasya ng Panginoon sa iba't ibang mga ginagawa natin sa ating pananampalataya. Saka yung mga sacramentals, yun ang nag-i-encourage sa atin na magdasal at saka magkaroon ng reverent attitude, yung maka-Diyos na ugali. Gawa ang ugali. Yun ang nakakatulong sa atin, mga sacramentals na yun. Ayan, kaya yayain na po natin ang ating mga listeners na tumanggap ng mga sakramento na maari nating tanggapin. Yun, yung pang-araw-araw, maari nating tanggapin yung Sacrament of the Holy Eucharist. At kung yung ating mga anak hindi pa nabinyagan, ipabinyag po natin sila. Kung may mga kakilala naman tayo na mga nagsasamang hindi pa nababasbasan ng ating simbahan, magpalista, pumunta sa ating mga parish priests para maikasal po sila. Usually summer may mga schedule na disposadas yan Sa amin meron this coming June meron pong gaganaping mass wedding sa parokya namin. So pwede welcome po ang lahat na gustong magibahagi. Grab the opportunity, sabi nga. Ayan. Umabot na tayo sa oras ng pag-goodbye at pagpapasalamat. May announcements pa po tayo? Wala, nakapag-announce na ako. Muli, maraming salamat po. Ito si Sister Shirley. God bless you po. Ay, yung natin bukas, yung Vicarage of St. John Mary Vianney para sa updating seminar, nagaganapin dito sa Parish of Santa Lucia ni Father Dixie Paras. Makita-kita po tayo, 7:30 in the morning until in the afternoon po yun. Thank you. Okay. Sige, tapusin muna natin sa isang dasalang ating episode ng Kwentuhan. Tayong tatlo. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, or sought your intercession was left unaided. Inspired with this confidence, I fly unto you, O Virgin of Virgins, my Mother. To you I come, before you I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petitions, but in your clemency, hear and answer me. Amen. Wow.
Thank you very much po sa mga lahat ng mga nakinig at nakibahagi sa atin sa oras na ito. At muli, ito po ang inyong kakwentuhan sa ere, si Sister Tess David. To God be the glory. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, nagpapasalamat po kami at natutuwa na sinamahan nyo kami sa isang oras na naman ng masayang kwentuhan. Ito po si Karen. At ating ibunyag, pagliligtas ng Diyos na sa krus.